Father God in heaven, we thank you, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, salamat sa buhay ng mga prayer warriors na narito sa online, Panginoon. Tinataas po namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pangunawang spiritual. Ang aming mga pandinig ay ikiling namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga mata ay i-focus namin sa iyo, Panginoon, sa maikling oras ng pag-aaral na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga puso na mabuksan, Panginoon, na maging matabang lupa, Panginoon, na ang binhi mo ay mailagay, Panginoon. Give us ears to hear, Panginoon, and a mind that understand, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pag-aaral na to sa umagang ito, Panginoon, na aming tatalakayin ang vision, Panginoon, ng ministry, Panginoon. Dakilain ka at papurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nakikita niyo po ba yung aking screen? Nakikita po bang aking screen? Nakamute na pala sila. Opo. Ayan. Pag tinatanong po, pwede po Opo, mag-mute opo. tapos Nakikita mag-unmute ko. po. Okay. So, dito po, joint heirs with Christ. 2 weeks ago, nag-share sa atin si Pastor Jason. Ang binaba niyang vision sa atin ay heirs in the kingdom of God or heirs of God. Tapos, nung napakinggan ko yung mensahe na yon, minuni-muni ko siya, binagbulay-bulayan ko siya kasi kahit narito ako sa Korea, gusto ko din makasabay sa vision sa ating church. So kahit may vision kami dito, may vision sa mga pinapakinggan ko, ang puso ko, ang heart ko din ay makasabay din sa vision na nasa church. So, shinare ko sa kanya yung verse na to, yung sa Romans 8:17, para din in the future, pwede din sigurong may bahagi, parang ganon. So, dito po, joint heirs with Christ. Tayo ay mga ginawang tagapagmana sa kaharian ng Panginoon. Okay. So, joint heirs with Christ. Ang pinagkunan po nitong pag-aaral na ito ay nasa Galatia 4. Nakikita niyo po siguro naman yung screen ko. Nagbukas na lang ako ng Bible. Ayan. Sa Galatians. Sa Galatians chapter 4 po ito kinuha sa verse 7, pero ang Biblia po kasi nung inilagay yung mga chapters at saka yung mga verses, hindi po ito nagdi-divide sa sinasabi sa mga um, sa chapter 2, sa chapter 3, sa chapter 4. So, konektado po yung sinasabi dito. Sisimulan ko siya sa verse 26 ng chapter 3 sa Galatians. Sabi po dito, tayo ay mga anak at tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Yan, sons and heirs. Sabi dito sa verse 26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Palagi niyo po makikita yan in Christ Jesus. For as many as you were baptized into Christ have put on Christ. So kanina in Christ, ngayon naman on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. So there is neither male or female. So sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga Galatians, wala nang kaibahan ang mga Jew, ang bayan ng Diyos, at ang Greek, which is Gentiles. Kahit ikaw ay alipin o malaya, wala nang kaibahan. Kahit ikaw ay babae o lalaki. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga tagapagmana ay mga lalaki lang. Kasi sinasabi dito, for you are all in Christ. So nakita naman po natin yung salitang in Christ. On Christ, in Christ, yan po ay mahalaga. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Bakit sinasabi dito na according to the promise at anong kinalaman natin kay Abraham? Kay Abraham. Bakit tayo naging tagapagmana through Jesus Christ at yung bakit tayo naging seed ni Abraham. Dito po sa sumunod na chapter, sa chapter 4, ang sabi dito, um, konektado din po to sa chapter 3 kasi po hindi nga ang Biblia konektado to. Hindi dahil sa nasa chapter 3 ka, iba din yung sinasabi sa chapter 4. So, isang sulat lang po ito nung isinulat ni Apostle Paul. Ang sabi niya po dito sa verse 1, now, I say that an heir, as long as he is a child, habang bata pa, does not differ at all from a slave. True, he is a master of all, but is under the guardians and stewards until the appointed
time by the Father. Ang sinasabi lang po dito sa verse 1 at saka sa verse 2, habang bata pa ang isang tagapagmana, wala siyang kaibahan sa kanilang mga alipin. For example, naglabas ang Forbes ng pinakamayaman ngayon sa Pilipinas. Kung di ako nagkakamali, bukod sa mga anak ni Henry C. Senior, the late Henry C. Senior, ang pinaka number one ata ngayon is si Ramon Ang. Kung hindi ako nagkakamali, sa pinakamayaman. Basta ang yung apelido nun. Pero sa Amerika, sure ako, na ang pinakamayaman ngayon sa inilabas ng Forbes magazine ay si may-ari ng Tesla. Si, um, sino ba yun? Nakalimutan. Si Elon Musk. Yun, yung may-ari ng Tesla. So, imagine natin na meron silang anak. So, sila ay mga tagapagmana. Habang bata pa sila, hindi pa nila na-enjoy yung talagang pinakamana nila. So, wala silang kaibahan doon sa alipin nila. So, kahit pa kahit tagapaglinis yun ng bahay, ng mansyon, ng mga mayayaman o bilyonaryo, wala silang kaibahan doon, yung mga bata. Kasi nga, hindi pa nila na-enjoy fully kung ano ang meron sila. Yun lang po yung sinasabi dito sa verse 1 and 2. Kaya ang sabi sa verse 3, even so, tayo, yung tinutukoy po dito, yung sinulatan ni Apostle Paul. When we were children, we're in bondage under the elements of this world. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. Yan, si Jesus po ang tinutukoy dito, sinend ng Ama, born of a woman, which is si Mary, pinanganak po siya ni Mary, born under the law. Yon, under the law, to redeem those who were under the law. Yung mga nasa ilalim ng kautusan, dumating ang Panginoong Hesus para tayo ay tubusin. Sabi dito, to redeem those who under the law that we might receive the adoptions as son. So, tayo ay inadapt dahil sa Panginoong Hesus Kristo. Imagine, for example ako, wala pa akong anak. So, nag-iisip ako na ampunin na lang yung mga pamangkin ko, yung mga anak ng mga kapatid ko kasi sila, mahilig sila mag-anak. Pero ako, wala pa akong anak. So, parang inag-iisipan ko na mag-adapt na lang sa kanila habang nasa 30 years old pa ako. So, ganun ako nag-iisip ngayon. So, dito po makikita natin na dahil sa Panginoong Hesus Kristo, tayo ay na-adapt na mga anak ng Diyos. At sabi dito, and because you are sons, dahil sa adoption paper na pinirmahan through Christ, tayo ngayon ay mga anak na. So, ito ay posisyon natin. Kung ikaw ay babae o daughter, you're still a son. Kasi po, ang tinutukoy po dito, hindi po ito yung parang gender, kundi yung katayuan ng mga anak ng Diyos. Sabi dito, God has sent forth the Spirit of His Son. Kaninong Spirit? Espiritu ng Panginoon. Saan isinend? Sa puso natin. Bakit isinend? So that we can cry out to God, Abba, Father. So, pag sinabing Abba, Father, ito po yung pagtawag ng mga Jewish sa kanilang mga ama. Pero hindi lang ama dito sa lupa, kundi yung ama sa kalangitan. 'Di ba? Yung pribileyo na makatawag tayo sa Diyos ng Ama dahil sa Panginoong Hesukristo. Kahit doon sa model prayer na itinuro ng Panginoon, Our Father in Heaven. Meaning, yung relasyon ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama, ipinagkatiwala sa atin o ibinigay din sa atin nang sa gayon, tayo bilang mga tinawag ng Diyos, nakakatawag din tayo sa Diyos Ama bilang ating Ama. So, imaginein mo yung ganong klaseng pribileyo. For example nga, ang pinakamayaman ngayon, let's say si Ramon Ang or sa Pilipinas at si Elon Musk, yung privilege ng karangyaan at kayamanan nila, hindi lang yun ang ma-enjoy mo, kundi yung pribileyo na matawag mo silang ama. 'Di ba? Pero higit pa yung amang inaasam natin, ang ama na meron tayo, which is ang ama natin na nasa langit. Dito po kinuha ni Pastor Jason yung ating pinaka-key verse sa sa vision ngayong taon na to. Sabi dito, therefore, kasi po pag sinasabi po yung salitang therefore, ito po ay nagko-conclude. Ito po ay conclusion sa mga naisulat na sa taas. Sa makatuwid. Ang translation po yun sa Tagalog, sa makatuwid.
Therefore, you are no longer a slave. Hindi na tayo mga alipin, but a son. Again, every time na makikita natin yung sinasabi ditong son, S-O-N na maliit, hindi po ito tumutukoy sa gender ng tao, kundi ito po ay tumutukoy sa mga anak ng Diyos. So, kahit ikaw ay babae o lalaki, you're still a son dahil ito ay tumutukoy sa kalagayan natin. Kasi baka may isipin ng mga babae dito, bakit hindi po daughter yung nakasulat dito? So, mayroon bang tinatangi ang Diyos? Wala. Kasi sinasabi nga doon, neither male nor female. So, pag sinasabing son, S-O-N na maliit, tumutukoy ito sa mga anak ng Diyos. It's either babae ka o lalaki ka, you still a son. Dahil ang position at ang identity natin ay mga anak ng Diyos. So, dahil sa tayo mga anak na, then an heir of God through Christ. So, heir, tagapagmana. Yun po yung maliwanag na ibinahagi sa atin ng ating pastor na tayo ay tagapagmana ng Diyos at tayo tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Ngayon, hindi tayo naging tagapagmana dahil sa ating kabutihan or dahil sa ating mga good attendance sa church na present ka every Sunday at yung pagkakawang gawa mo o pagiging masipag mo sa kaharian ng Diyos na para bang deserve mo na maging tagapagmana, hindi nyo po nakuha yon dahil sa mga sa mga achievement natin. Alam kong alam nyo to, pero pinapaulit-ulit lang sa atin ni Paul through Christ. Consistent po si Paul nung sumulat siya, si Apostle Paul, paulit-ulit niya pong binabanggit yung mga salitang in Christ, on whom, through Christ. Every time na makikita niyo po yun sa Bible, sa maikling pananalita na pinapadevotion sa amin dati, yung salitang dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Dati pinadevotion sa amin yun na palaging dahil kay Kristo, ikaw ay naging tagapagmana. Dahil kay Kristo, ikaw ay naligtas. Dahil kay Kristo, ito ang posisyon meron ako. Dahil kay Kristo. So, yung salitang dahil kay Kristo, yun po ay mahalaga na palagi nating pansinin every time na nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon. Dahil, kung hindi dahil kay Kristo, hindi natin matatamasa anumang ipinagkaloob o binigay ng Diyos sa kanyang mga anak. So, ang Galatians po, ito po ay sinulat para sa mga manampalataya. Pinapakita ni Apostol Pablo dito na tayo ay naging seed ni Abraham dahil ito ay pinangako po, hindi dahil sa nanggaling tayo sa sperm ni Abraham, kundi dahil sa tayo ay mga mga manampalataya, tayo ay naging seed ni Abraham dahil si Abraham po ay father of faith. Siya po ay tinagurian na father of faith. So tayo bilang mga manampalataya, kahit ikaw ay Jew o ikaw ay Gentile, anumang nasyon ka, basta ikaw ay manampalataya, you are a seed of Abraham. Yun po ay consistent na binabanggit ni Apostle Pablo. Bakit sumulat si Apostle Pablo sa mga Galatians? Ang pinaka-main reason po bakit sumulat si Apostle Pablo dahil mayroong mga Jewish na mga teacher na nagtuturo sa mga Gentile na dapat daw sila ay magpatuli para sundin yung kautusan. So, dun po, tawag dito, pinaprangka ni Apostol Pablo na hindi dahil sa ginagawa nyo sa inyong mga katawan, kaya kayo ay kaya kayo ay magiging bayan ng Diyos. Kasi po 'di ba ang bayan ng Diyos, ang mga Jews, pinag-utos sa Old Testament na yung mga male nila, yung mga lalaki nila ay dapat tuliin. Pagre-representa na sila ay mga ibinukod ng Diyos at tinawag ng Diyos. Ngayon na nasa New Testament na tayo, mayroong mga Jewish na mga teacher na pumasok doon sa iglesia ng Diyos na itinuturo nila to. Kaya binigyang diin ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat, lalong-lalo na sa Galatians, na kayo ay na-justified, kayo ay naligtas, kayo ay pinawalang sala, justified, just as if you've never sinned, dahil sa ginawa lang ng Panginoong Jesus. Through grace alone and through faith alone. Binibigyang diin niya po yun para yung mga manampalataya hindi maligaw na
ay baka dahil sa ginawa ko sa aking katawan, ay baka dahil sa pagiging masunurin ko, ay dahil baka sa pagiging mabuti kong Kristiyano, kaya ako ay naging tagapagmana ng Diyos. Hindi po yun. Wala tayong ginawa na kaibig-ibig sa Panginoon para ay tayo ay tawaging anak ng Diyos. Kahit pa nung unang-una na nakarinig tayo ng mabuting balita, hindi tayo inibig ng Panginoon dahil sa tayo ay kaibig-ibig. Inibig tayo ng Panginoon dahil siya ay pag-ibig. Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. So yun po ang binibigyang diin ni Apostol Pablo na mga taga-Galatians, hindi sila maligaw sa kanilang pundasyon sa kanilang pananampalataya. Dahil ang pundasyon po, napakahalaga nun. Ang pundasyon dapat sa pananampalataya, dapat sa grace. Ayun po. Okay, continue. So, pumunta po tayo sa Romans. Kasi po si Apostle Paul, 'di ba, half ng New Testament sinulat niya. Sa Romans po, meron din siyang account patungkol sa sonship through Christ. Ang sabi niya dito, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. Huwag na daw tayo mamuhay sa ating mga hilig ng laman. For if you live according to the flesh, you will die. Spiritual separation po yung tinutukoy dito, hindi lang pagkamatay sa katawan. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So kung tayo ay inililid ng Holy Spirit, tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi sa verse 15, for you did not receive the spirit of a bondage, para tayo matakot, but you receive the spirit of adoption. Di ba pinag-usapan kaya natin yung adoption paper, by whom we can cry out to God or to the Father, Abba, Father. Inulit po ni Apostle Paul. So ito po ay reference. Kumbaga, kasi ang Bible po, konektado yan. Hindi siya yung mga sinasabi ng mga atheists na ayoko na mag-aral ng Bible kasi contradict naman yung sinasabi nila sa isa't isa. No. Sinasabi maliwanag na dito, you can cry out to God, Abba, Father, katulad ng sinabi sa Galatians kanina. So, sa verse 16, the Spirit Himself bear witness with our spirit. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo sa ating spirit. Makikita nyo po dito sa verse 16, the Spirit, meaning referring to the Holy Spirit. Big S. The Spirit bears witness to our spirit, small s. Talking about the spirit of man. The spirit na nung tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, yung spirit na na-born again. So, the spirit, large S, tumutukoy sa Holy Spirit. Small s, tumutukoy po yan sa espiritu natin. Baka po may nalilito dyan. Magkaiba ang spirit, baka, hindi ko alam kung paano ko siya reconcile. Pag tinutukoy po yung the spirit S, malaki, Holy Spirit po ang tinutukoy dyan. Pag tinutukoy yung small s, spirit, espiritu po natin yan. Konektado ang ating spirit sa espiritu ng Diyos. Pero yung kaibahan po nun, dahil sa espiritu ng Diyos ang tinutukoy dito sa verse 16, tapos espiritu natin. So dahil sa tayo ay nag-witness sa atin ng Holy Spirit, we are children of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. And if children, then heirs of God. So tayo tagapagmana dahil kay Kristo and joint heirs with Christ. Indeed, we suffer with Him and that we also glorified together with Him. So yun po yung sinasabi dito sa kanyang mga salita. Now, mag-focus lang po tayo sa verse 17 para tayo po ay ayan, disconnected. Ayan. So, joint heirs with Christ. Kinuha ko po yan sa Romans 8:17. Sabi po dito, therefore, you are no longer a slave but a son, and if a son, then heir of God through Christ. So, maliwanag po na binabanggit dito na tayo ay tagapagmana ng Panginoong Hesus Kristo. So, kanina sumulat si Apostle Paul sa mga Galatians para ipakita na tayo'y naligtas dahil sa grasya ng Panginoon at sa panampalataya, hindi dahil sa ang mga lalaki ay nagpapatuli. Dito po sa verse sa Romans naman, tinutukoy po dito na si Apostle Paul ay sumulat. Ang Romans po, ito po ay masterpiece ni Apostle Paul. Tinaguri ang masterpiece. Ito ang kauna-unahang sinulat ni Apostle Paul. At ito po ay tinaguri ang masterpiece kasi napaka-detalyado ang kanyang mga isinulat patungkol sa grace, patungkol sa
pagiging justified patungkol sa panampalataya at talagang malalim ang Book of Romans. Hindi mo to agad-agad mauunawaan kahit ikaw ay bagong manampalataya, kahit matagal ka ng manampalataya. Dahil sabi nga ni Apostle Pedro, yung mga isinulat ni Apostle Paul, mahirap siyang unawain. Kahit apostle na po yun ha, kahit apostle na si Pedro, mahirap unawain, sabi niya, yung mga isinulat ni Apostle Paul. So, ang Book of Romans, napakadetalyado niya itong sinulat, walang kaibahan na ang mga Jew at ang mga Gentile, at tayo ay na-justified dahil sa Panginoong Heso Kristo. So, alam na natin to. Alam na natin lahat ng mga sinasabi dito. Pero iba kasi yung alam mo sa kaisipan mo, which is head knowledge, at iba naman yung alam mo sa puso mo, kasi revelation knowledge. Kapag head knowledge po, magyayabang ka. Pero pag revelation knowledge ang natanggap mo, yung sa Christian na terminology po, yung favorite nating sabihin, yung nagrema sa puso ko, yung living word na nasa puso ko, yun po yung may kakayanan na baguhin yung lakad mo. Yun po yung may kakayanan para baguhin yung pamumuhay mo. So, ang hinahanap natin dito yung revealed knowledge, revelation knowledge. Hindi siya head knowledge. Kaya binibigyang diin ni Apostle Pablo dito, therefore, you are no longer a slave. Hindi ka na alipin. Kung imaginein mo, binibigyang diin ni Apostle Paul to. Pero parang bakit, Lord, parang mayroon pang mga bahagi sa aking buhay at pamumuhay na parang alipin pa rin ako. Maaring alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng sakit, alipin ka ng kahirapan. Lord, ito ang sinasabi ng salita mo, pero parang bakit baliktad yung nakikita ko sa aking physical na pamumuhay? Doon po papasok yung hindi ini-interpret ang Bible sa pamagitan ng experience. Kasi po, hindi hindi ang Bible ang mag-a-adjust sa ating experience. Ang experience natin ang mag-a-adjust sa sinasabi ng Biblia. The Bible it interpret itself. And we need to interpret the Bible in the light of the Holy Spirit. Hindi sa ating experience. Na, Lord, ang na-experience ko, nahirapan ako para parin akong nakatali, na natatanikala, ay parang yung mga tanikala sa akin, talagang mahigpit yung pagkakatali niya. Kailan ba ako makakalaya sa ganitong addiction, sa ganitong kasalanan, sa ganitong pamumuhay, sa ganitong karamdaman, sa ganitong kahirapan. Nafo-focus ka doon every time na nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Bakit ibang-iba yung experience mo sa sinasabi ng salita ng Diyos? So, ang mag-a-adjust ba ang sinasabi ng salita ng Diyos o ikaw? Hindi ba dapat ang ang tao ang mag-a-adjust sa sinasabi ng salita? At kapag natatanggap niyo po yung revelation knowledge, doon po nababago yung ating sistema ng kaisipan na nakikita mo talagang pinalaya ka ng Panginoon. You are no longer a slave. Ang identity mo dati, slave ka ng kasalanan, pero ngayon hindi ka na slave. Hindi ka na alipin. You are a son. Kaya binibigyang diin po dito, and if a son, then heir of God through Christ. Again, yung salitang son po dyan, hindi po yan tumutukoy sa lalaki. Kasi wala nang kaibahan ang lalaki at babae. Binibigyang diin ko po yan para makita natin, kahit ikaw ay babae, hindi man naisulat dyan yung, and if a daughter, ang tinutukoy po dyan na son, yung kalagayan ng mga manampalataya. Kaya kahit ikaw ay babae, you are considered a son. S-O-N. Ikaw ay anak ng Diyos. At dahil sa ikaw ay anak ng Diyos, tumutukoy po yun sa identity natin. And if a son, tumutukoy sa identity ng mga manampalataya. Identity natin yon. Then, kung ikaw ay son na, then an heir of God. Ito yung meron ka dahil kay Kristo. You are an heir of God. Tagapagmana. Tagapagmana dahil kay Kristo. Ngayon, makikita mo na naman, Lord, bakit parang hindi ako tagapagmana? Kasi parang ang nakikita ko, imbes na yung durungawan ng kalangitan ang tinatamasa ko, pero bakit parang konti yung meron ako? Hindi mo po pwedeng i-explain ang Biblia based sa anumang meron ka. Kundi ang Biblia po pinapakita yung meron tayo. Hindi ito kasi tumutukoy sa financial na kalagayan natin,
kundi sa ating spiritual na kalagayan. Ngayon, mula sa spiritual nating kalagayan, pwede itong mag-manifest hanggang sa ating emotional, sa ating mental, at kahit sa ating physical na kalagayan sa buhay. Pero ang binibigyang diin ni Kristo ng sumulat dito si Apostle Paul, through Christ, dahil kay Kristo, dahil lang kay Kristo, kayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi mo ma-enjoy na ikaw ay maging tagapagmana ni Kristo. Joint heir with Christ. Tayo ay ginawang tagapagmana ng Panginoong Heso Kristo. Kaya ang sabi nga dito, and if a children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Dito po natin kinuha yung ating title sa araw na ito. Para napapagaliktad ko ata sila. Ayan. Joint heirs with Christ. And if a children, then heirs of God and joint heirs with Christ. Indeed, we suffer with Him that we may also be glorified together. Kung ikaw ay nagsuffer para kay Kristo sa paglilingkod mo, then you will be glorified kasama ni Kristo sa kalangitan. So, mahalaga po na makita natin dito, joint heirs with Christ. Tayo ay ginawang mga tagapagmana ni Kristo dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi ka naging tagapagmana at hindi ka naging joint heirs with Christ dahil sa iyong mga ginawa. Amen? So, dito ko po tatapusin ang ating pag-aaral sa umagang ito, 26 minutes. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Dalangin ko po na ito po ay makita natin ng maliwanag na tayo ay ginawang tagapagmana ni Kristo dahil sa ginawa niya at hindi sa ginawa natin. By grace alone, through faith alone.